sa dokumentaryong pagmumulat ng ating mga kaisipan at damdamin tungo sa teenage pregnancy. Problemang hinaharap ngayon ng Pilipinas ay ang paglaganap ng teenage pregnancy na kung saan isa sa 10 Pilipina edad 15 hanggang 19 na taon ang nagdadalang tao o nagiging magulang. Ito ay ayon sa 2014 National Demographic Health Survey o NDHS. Ngunit, ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit para silang nagbubuntis? Nararapat bang maging dahilan ito upang magpasa sila ng isang napakabigat na responsibilidad? Handa ba nating harapin ang mga problemang panglipunan na ito? Ako, Kasama kayo Ang hahanap na kasagutan Sa mga katanungan ito. Una po, doon po ako nakatira sa tita ko. Umalis po ako sa bahay po namin. Kinuha po ako ng tita ko. Tapos po, nung kinuha po ako ng tita ko na yan, kasalukuyan po na mag-partner po kami. Tapos po, mga ilang buwan po, nung bagyo po, nangyari nga po yung ganun. Hindi dapat mangyari. Hindi po namin napigilan. Ang udyok sa amin sa dapat na hindi mangyari ganyan ay hindi mga sarili din namin. ang maagang kamulatan ng mga kabataan sa sex ay hindi birong sitwasyon, lalo na't isang buhay ang pwedeng mabuo dito. Ang premarital sex ay laganap na sa iba't ibang bansa at isa na nga dito ang Pilipinas. Opo, aware po ako sa teenage parent. Iba pa nga, first year pa lang, nabuntis na. Sabi nila, nung tinatanong ko, or nagtatanong ako sa mga ka-classmate ko dati nung high school, bakit sila maagang nabuntis? Sinasabi nila, kulang sila sa pagmamahal, yung magulang nila nasa ibang bansa, tapos yung iba, masyadong pinag-iipitan ng magulang. Tapos yun. Kaya siguro sa mga boyfriend nila sila nakakahanap ng kasiyahan tsaka pagmamahal. Kaya nakalimutan na nila yung tama. Kaya maaga silang nabuntis. Tinago po namin. Tapos po nung sinabi ko po, hindi nga po ako dinadatnan. Sinabi ko po sa kanya. Tapos po nung sinabi ko po yun, binilang po niya ako ng gamot pampalaglag. Mga ilang araw ko rin po ininom yun. Pero hindi po ako dinatnan pa rin. Nung napag-isip-isip ko po, hindi ko na po tinuloy yung gusto kong gawin, yung gusto namin gawin na ipalaglag. Nung sinabi ko po, mga 3 buwan na po yung tiyan ko noon, bigla po nila akong kinausap ng mama ko na tinanong po niya ako ng harapan kung buntis nga po ako, umamin na po ako. Tapos nung nalaman po ng magulang ko, gusto po rin po nilang ipalaglag. Kaso po nasa isip ko na po, ayoko. Talaga po nakapaglaban ako para sa bata. Nalaman ko buntis siya.
nag-isip-isip na rin ako na wala kasi akong experience sa trabaho. Nagpunta ako ng Muntinlupa. Sumama ako sa mga perya para may experience kung paano maging tatay. Kasi magiging tatay na ako eh. Kaya kailangan ko experience sa trabaho. Umuwi ako rin eh. Mga kulang 3 buwan siguro yung tiyan niya. Tapos hindi na nga ako umalis nun. Alam natin, kapag puso na ang sinubukan, walang sino man na nakapipigil dito. Ngunit, ano-ano nga ba ang negatibong epekto ng teenage pregnancy? Maagang pagpasan ng responsibilidad bilang isang batang ina sa kanyang anak. Pagkamatay ng ina o bata sa sinatutunan, o pagpapalaglag o abortion. Ang teenage pregnancy ay sabihin na natin sa Tagalog na ito ay pumubuntis ng isang minute, pagdadalang tao ng isang minute. Sabihin na natin sa isang word na kapabayaan. Kapabayaan on their behavior at saka siguro disiplina. At maaaring na meron bigla ko lang ang edukasyon at yung kanilang buhay sa eskwelahan. At pwede rin itong sa kanilang pamilya at ang kanilang buhay sa kanilang tahanan. Ayon sa National Statistic, may 56% ng Pilipinang buntis edad 15 hanggang 19 na taon, isisilang nila ang kanilang anak na maayos at 28% naman dito ang nagpapalaglag o nagpapa-abort. Samantalang 16% naman ang sinasawing palad na mamatay dahil sa pagbubuntis. Masaya. Nung nakita namin, nakakaiyak. Hindi kayo makapaniwala sa sarili na meron na kami baby. Kulidad. Tamang mahirap. Mahirap kasi lahat ng trabaho pinasok ko. Tapos nakunti yung trabaho. Pero bawat pagod ko, uwi ko rin eh. Pagka nakita ko ng hindi sa akin yung anak ko, mawawala na yung pagod ko. Mahirap din. Ang alaga. Pero salamat na din kasi meron akong magulang na tumutulong sa amin. Sa ngayon, wala pong lumalabas na batas, pero may mga bills na nakapasok at hinihintay lang na ito ay maaprubahan para magkaroon din naman ng tamang tuloy-tuloy na programa para dito sa pag-iwas sa teenage pregnancy. Hindi biro ang pagbubuntis, kung kaya't isinusulong ng mga mambabatas ang batas na RH Bill na naglalayong pigilan ang pagbubuntis ng mga kabataan at turuan sila ng edukasyong sexual. Ngunit, taliwas dito ang simbahang Katolika kung kaya't ang teenage pregnancy ay patuloy pa din ang paglaki. Hindi ko masasabing ituturo ako, pero sana huwag niya akong talaran, huwag niya akong gayahin. Namin natin mga kaya namin para mainit sa bata. Huwag sana niya kami talaran. Hirap yun. Batang na, batang na. Masarap ang magmahal, ngunit dapat ito ay nasa tamang lugar at tamang panahon. Ibang saya ang dulot sa atin na makita ang isang sanggol na ngumiti sa saya. Ngunit maaari mo ba na lumaki siya na may pagkukulang ka? Hitilin ang kanyang buhay at ipagkait na masulapan ng kanyang mga matang walang muwang ang kagandahan ng ating mundo. Alalahanin natin na ang pagpapamilya ay pinagpaplanuhan ng masusi at hindi basta tinatawag ka lamang ng kahayukan ng iyong laman. Siguro ang dapat gawain ito, tayo bilang isang individual o may mga edad na kami, ay siguro ang pinaka-isang pwedeng gawin dito ay kausapin ng mga teens o mga kabataan tungkol sa mga problema tungkol dito sa teenage pregnancy at kung ano yung magiging epekto nito at kung ano yung posible kahihinat na nito kung sila ay kakaranas ng ganito. Sabi ko, kung
Ako, meron na. Wala na kami magagawa. Ano na lang kaming tulakan. Marami ang nagsasakripisyo sa mga desisyong padalos-dalos, sa mga bagay na kapag pinasok mo ay hindi mo na kayang lumabas. Kaya bago ka maging ina-neneng, pag-isipan mo muna. Kaya bago ka maging ina, Neneng, pag-isipan mo muna. Kaya bago ka maging ina, Neneng, pag-isipan mo muna. Kaya bago ka maging ina, Neneng, pag-isipan mo muna. Ito si Edeluisa Santos. Ito si Davy Santa Maria. Ito si Christine Mendoza Ito si Noemi Mariano. Para sa Sana na Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo.